Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 Oras ng AM. Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:37 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahom nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning! Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Adlaw na kita sang Miyerkules, Mayo 13, tuig 2026. Good morning, Ems. Good morning, Jen. Good morning sa mga tagpalamatin naton. Happy Wednesday morning sa inyong tanan. Nagapabilin nga mapaang ang tiyempo diri sa may Western Visayas, no? Kagang aton man nga padayon nga pagbantay sa heat index. Kag actually subong adlaw, Jen, diri sa Iloilo City, ang heat index naton yara sa 40 degrees Celsius. Pero take note, ari ang dapat nyo may baluan. Ang heat index subong sa Dumangas, Iloilo Province, yara sa 44 degrees Celsius. Wow, Grabe, parang taas. lapaw. Ang aton nga mga kauturan ti halong gida. Ginamonitor gid na naton ang heat index kay sa subong nga mga tinion. Budlay na, no? Budlay nga makompromiso aton sini nga ikayong lawas. Kitanda gid gani kisa ang isa gid sa mga directly affected bla, no? Ang aton nga mga traffic enforcers. Ti nag-observe ni sila sang break time, no? May cooling ano sila? Time, oh. Heat break Oo, policy. para nga hindi man bla matamaan sila sa bulad sang init. Kaya makon mo subong 10 minutes lang grabe nga exposure mo sa adlaw. Kapag makupod to, alauna, alas 2 hasta alas 4. Pagkagabi galain matyag mo. Ti halong gid sa aton sini nga mga kauturan kagasta subong ang aton nga sitwasyon ti wala gid sang mga ulan-ulan diri sa may Iloilo City. Sa iban nga banwa may ara wisik-wisik. Kay ginabantayan gani ni ang pasulod kuno nga low pressure area kay daw diri pa lang gakwa hugot to ang aton sini nga mga pila ka mga mangunguma, especially kung hindi irigado imo nga talamnan bala Ems. Pero ang good news ay suno sa NIA Region 6 nga sang May 1 nagsugod na sila sa pag-supply sang tubig sa tanan nga malabutan sang irrigation system sang NIA. Ti may mga mangunguma na tasubong nga ang ilang irigasyon may supply na sang tubig amo na yang Mayo, pero sa iban yang mga rain-fed areas nga gasalig sa ulan hulat-hulat lang gid kag malamala gid ang aton sini nga mga kaumhan. Kagti ang aton man dyan nga pagpanghanda kay kahapon, no? Patigayon man sang seminar ang CDRRMO kag didto ilang nga gina anticipate kag gina forecast nga by July, August and September mabatsyagan naton ang epekto na gid sang El Nino. Hasta pa sa first
first few months sang 2027 kag siling gani ni Ma'am Donna Magdo, high risk ang Iloilo City kay kung madumduman ninyo 2023 sang last nato na batsyagan ang El Nino diri kung sa diin nag-declare kita sang state of calamity. Ti ang gina-anticipate naton dyan ang mas mataas magiging heat index around 3 to 4 degrees Celsius nga mas mataas pa compared sa heat index nga nabatsyagan naton. So ang peak gid sina mabatsyagan naton in the coming months, particularly sa bulan sang Hulyo kag Agosto. TTO na para i-revisit liwat ang mga protocols, guidelines nga nadihon sa nadigad nga mga tinuig. Amo na gani nga kung may mga previous experience na kita, may makita naton ina no kay ma-record ina ang mga minutes, mahimo ina nga manual para nga pag-abot sang El Nino. Halimbawa, wala ta kabalo 2 years ago, 3 years ago extreme El Nino ang na-experiensya naton nga naglabot sa punto nga nagdeklara sang state of calamity ang mga LGUs para mausar nila ilang emergency fund. Ang Iloilo City sa una, tandaan nyo to sa unang sag-ubanay tubig de na generasyon ang tubig, ginadeliveran sa mga truck kag kasubong sina sa subong medyo daw nagkaganhagan gani no, pero at least tio na ini para sa aton sini nga CDRRM o PDRRM o nga i-preparahan kag tan-awon ang mga manual. Hindi ka na bala mabudlayan kay i-implement mo na lang na kaysa ng previous years naka-experience na sila sang kasubong siniya nga panahon ang sobrang tig-ilinit. Ang malala sang una ems kung matandaan mo pa ang ang school break sang una kundi subong ginbalik na sa June. Sa una April, May klase. Kita mo tong mga balita sang una nga perti kainit ga dulugo ilong sang maestra sang Estudyante kapila ginasuspende ni former mayor Jerry Treña sa una. Ang klase kay ti perti gid kainit ga kalalipong ang mga estudyante. Maayo lang gid kay nga nagbalik na kita sa schedule na April and May nagabakasyon, nagapahuway aton sini nga mga estudyante. Tag-expect natin dyan nga medyo mas intensify ang ining epekto sang El Nino, and at the same time take note kung kung nagainit man ang tiyempo, especially ang aton nga mas warmer ang aton nga temperature, mas nagabaskog man ang bagyo nga lauman naton kay the warmer ang mabatyagan naton nga temperatura, mas conducive ini sa bagyo nga mag-intensify pagid kag mas mabaskog pagid. So amo man na ang ginabantayan naton nga in the coming few months kung may masulod nga bagyo, expect kita kang mas mabaskog nga mga bagyo. Sa pihak nga bahin ang Comelec nagapanumdom hasta na lang sa May 18 ang registration. Tisan pa kamo maparehistro sa mga wala ka parehistro, wala to nyo pang deadline kasi bila masiradhan kamo kang magdinaguso ang aton siniyang area for registration. Ang Commission on Election ga-finalize na sila subong. Actually kahapon nga adlaw mga priso ang ginbisitahan sang Comelec para mapasiguro nga makaboto man sila, maka-update sila sa ilang records kag sa piyak sinapanumdom sa Commission on Election nga hindi nyo napagulata ang May 18 galing kay ti sino pa bi ang kita yung mga Pinoy mo ginayang batasan ta Filipino time kundi ng deadline ang pila gaararawas ti ang venue sa remaining 5 days ang registration sa Robinson's Place, Iloilo. Dako gawa, maruligwa gawa. Kaya tikon sa opisina sa Comelec, ayaw-ayawan gid sila. Ipabati naton lang aton nga interview kay Attorney Pinky Tentativa, ang Iloilo City Election Officer naton. Ang ilang panugyan sa mga botante nga nag-lapse na ang ila sini nga voters registration, ang updates ng ilang records. Hingagaw kamo hasta sa May 18 next week na ina. Dita magsala Monday na tuon nila sa Monday. Kag actually ang Comelec Ems kung Monday gani work from home na sila. Di ma-overtime sila gali kay tungod last day. Oo, sa May 18 i-grab niyo ng opportunity, hindi lang dili sa Iloilo City kundi sa tanan nga opisina sang Comelec para nga makahingagaw kamo. Ipabati ta si Attorney Pinky Tentativa sang Iloilo City Comelec. Ay, ma'am, mayara kita subong sa ginapatigayon nga registration, special registration sa aton nga mga inmates. Ako, sir, kapatid kita sa special satellite na registration sa aton nga mga persons deprived of liberty. Mandatory. Ini sa amon, may mga jurisdiction,
nga may mga jails no sa syudad or sa banwa. So sa Subong, di pa kamaayo namon nga mag-conduct diri sa may BGMP Ungka sa main dormitory. Mga pila estimated naton na attorney? Around 200, no? Kaya ang iban sila last year nakaka-register naman, no? Or 2 years ago, and ang iban sila nakabuko naman ito. So, kamay naman ang amon na i-register for today. So doon ma'am ari na kita sa daw last week sa registration, no? Until May 18 na lang gid kita. Yes, sir, no? So, bali mga 5 days na lang kita, no? Pag mag-kapit ng aton na voter registration. So mga pila na ma'am ang ang aton na daw estimated total numbers ng voters in the city. Sa city, sabihin pati tayo naman na ERB hearing last April 21, no? May ara nakita 306,000 registered voters. Bali madugangan pali siya no sa last few days sa ating registration, actually na-surpass na namon sir ang target namon nga i-process ng petitions na 20,000. So nagsugod kita sa October 20, no, magkatapos kita sa May 18, 2026. So ang amon na target is na-surpass naman namon so far. Ano naman mga pagpanghanda ninyo sa ginabantayan nga May 18 kay dito highlight gid na iya basta last nga day? The usual, no, kaya tingin-expect na yan natin nga kung last day, dara nila yan mo ang kawo. So, amon nila nga pagpanganda, butang namon sa mas nako na venue, hindi sa amon opisina, butang namon sa isa ka mall sa Robinson's Place, Iloilo, for the last 5 days of registration. Sige, attorney, thank you. Sige, sir. Ay, ma'am, no, mayara kita subong sa Dapat yan si Attorney Pinky Tentativa, ang aton sini nga Iloilo City election officer sa ila sini nga pagbisita sa BGMP Ungka kahapon nga adlaw. Sa ako gid sila kay from Ungka Haro Ems kadto sila sa Asilo di Mulo, mga lolo kag lola tablang capable pa sa pagpili, mga ti ang ibanda nagaboto pa namo. Damo mga priso kahapon dito pero siyempre ang iban ano pa naga on trial pang ila sini nga kaso, hindi pa sila convicted, sila na ang may kinamataro nga mag vote, no, especially mga taga Iloilo City. Ti mga kakosa tato kahapon, happy gid kay nga right muna mo dos ano lang maka-participate ka sa election. Kagdi dyan, ang last day, wala pa sang any announcement nga may ara sang extension or plano ang COMELEC nga i-extend ang deadline. So, wala na gid, wala na. as of now, it stays, no, nga ang deadline. Wala na gid, hindi na ako maghulat nga ma-extend pa ang COMELEC kay May 18, last na gid na nga adlaw nga makaparegister ka mo para na sa may parabuton nga 2026 barangay and SK elections. Ote kundi kung makaparehistro ka mo kundi basi makapaminsar ka pa nga mapadalagan, makapang-file ka sang COC. Bati-bati ko subong kag sadya subong ems kay galinyahanay naman sa mga barangay subong. Kung sino ang mabunggo kay incumbent kapitan, badlagan kagawad, aperti ka sadya balan mo sadya pa ning ano mo ang barangay SK election sa local election naton sa national election. Sadya niya kay mainit ang balatyagon sa aton sini nga mga supporters kay ang imong kasumpong ara lang sa imo ingod balay ang partido mo tiyan mo na gani nga ang katuyuan ninyo magserbisyo mga barangay and SK dabla nga mga plano magpadlagan mati ka mo di sa Iloilo morning hindi ka mo magsuno sa mga national officials to gali nagsanay sa hagdanan bala mo na serbisyo tanay ang barangay takay malan mo ang response ng barangay officials and SK officials naton direct makapangayo bulig aton sini nga mga pumuluyo hindi ka na magkadto kay senator kay sino pa dito sa babaw amo na nga dapat ma-strengthen ang aton sini iyang barangay and SK election new batches sang mga officials dapat mapili kita dira pa lang wise na kita hindi nga mapadala-dala lang kita nakaroon sa kung anong ihatag na mga promesa. Ang aton nga mga nagapungko nga barangay officials ang ginakabig naton nga pinaka basic unit, no, kag unang responders sa government level, no, sila ang nagahatag gid sang response sa mga immediate needs sang inyo nga barangay amo na kinanglan nga mabusisi kamo sa pagpili
pagpili sa magpungko sa inyong nga tag sa kabarangay kag subong man nga tuig dyan madamo kita sa mga nabalitaan nga mga barangay officials, ang kapitan, ang kagawad ng SK involvado sa mga nagkalain-lain nga mga krimen, mga nadakpan sa buy-bust operations, mga iban pagid nga mga krimen kaangay sa korupsyon, no? So reminder na ina sa aton nga mga kauturan, especially sa mga-elect, ang mga maparegister sa COMELEC kung ano dapat ka mabusisi kamo sa pagpili sang magapungko sa barangay Kagaski. Mangko tagapon taga Comelec no siling ta ano ti kay may yara sing ginaduso nga ipospo naman. Pero do dako tsansa nga madayon gid. Suno sa Comelec amo na nga wala sila ga entertain kun i-suspend or ano dira kay ang ilaya nga preparation. Halin pa na sa naglilikad. Mayo man na ganit ani nga madayon na para nga hindi na pag-i-postpone kay dapat mangin practice na ina nga hindi pag-i-postpone. Kay karon kung ma-postpone mo lang ay ano na lang ay amindahan nyo dahil kay 3 years ang term sa mga barangay officials ta. Kaagi na iyang galabo tag 9 years. Wala wala sang eleksyon or more than 5 years. Postpone lang nga postpone ang iban to kapin pa kon sa lawayon mga barangay officials kaugtas man ang mga pumuluyo nga saan pa ni mahalin kag maisla no pangita kamo sang maayo nga ano subong pa lang gamitan nyo na kung sino maayo manghimanwa ang track record importante gid track record bud silingon ang record from the past ang mga background niya kay karon kung may background na siya karon sa illegal nga droga nga protector siya may ngalan siya sa barangay Anti-Drug Abuse Council sang una may mga amuna mo tibutuhon mo pa na amo na bala nga pag-check nyo gid sang maayo ti after sinidjen na since wala pa man sang declaration sa national government nga may postponement ti diretso na niyang schedule sang COMELEC no and ang santo sa schedule sang COMELEC naka butang nga November 2 ang barangay kag SK elections kung hindi ko magsala November 2 this year antes na ang iban pagid nga mga naka-schedule probably after sa sining registration after sing dihanay kandila gali sa November 1 election na yes sadya gini November 2 so amo na ang aton nga ginabantayan man kung ano pagid ang mga next set of activities ang COMELEC kag subong aga antes kita magtakop ang tagdaganay dyan sa cash relief assistance kung sa una itong mga tricycle drivers pa lang sa syudad ang nakabaton subong mga jeepney drivers na dumasako tagdaganay no nami lang ba 5,000 pesos kada isa lang man ang ilang nga mabaton no 1,579 ka jeepney drivers gikan sa Iloilo City ang makabaton sang cash relief assistance no ang tagtaganay duha ang venues sa MH Del Pilar Gym kag sa may Zamora Melissa Gym so ongoing subong dyan ang tagtaganay sang sining fuel relief or cash relief assistance gikan ini sa national government timing gid ni kay 5K guro ni ang 5K nga mabato nila daw madamo-damo lang subong ang ilang mapatughong medyo nagdubo-nubo na ang presyo sang petrolyo. Muna sa aton siniya nga diesel ti kalabanan sa mga tricycle drivers mga gasolina na actually ang sa gasolina subong nagbaliskad naman kay sa nagdigad nga taas presyo sang diesel ang gasolina nubo-nubo subong diesel minor 9 pesos ang rollback kahapon nagsaka ya piso ang ang gasolina ti amo ni ang ginahulat-hulat sa aton sining makuturan ang kinahanglan man lang hulat mo sa nagligad o high blood gidabi siguro sa kainiton man sang tiyempo bla ems plus pa nga may timbuok ang presyo sang oil products muna nga patience lang hulata lang kay kung sa bunga sang kahoy wala tala nga maluto kay hindi pagdali kay base karon kung hilaw na karon subong tanawa bla dalhay lang kada semana kaya mo na ang tagtaganay kag kahapon second tranche sang tagtaganay sang fuel subsidy coupon
Para naman to ya sa mga tricycle drivers naton 500 pesos ti ikaduhanan na nga bulan and ang ina lain-lain pa no may ara sila sa mabaton sa national government, may mabaton pagid sila sa city government. Naka-cover kita sa nagdigad po, grabe. Hindi lang sila nga smooth, na may aragid yan nga reklamo, duhay ba doon si Manong. Wala Wala sa siya kuno sa lista. Siling kunong anong imo, ano ka nga asosasyon. Dili mo kay kolorom siya. Di, abi mo, amo na gani nga ginahambal sa LTFRB, sa LGU, nga dapat affiliated ka sa TUDA, hindi nga kolorom ka una ka pati mo reklamo mo to si sinodayang inyong barangay official kaya wala ka madala sa lista. Wala Dili ka mo, lista. kolorom ka kag wala kay mo sang permit nga magbiyahe, ikaw pa yung una reklamo. May mga amo na basa-basa man kag pamangkot-mangkot man, hindi diretso nga ibuwal sang reklamo. Basta mahulog ka sa hagdan bala. Gani kag O sa sobra mo ka sako. No? masaka ka, madali ka, wala ka gali madala sa listahan. Anyways, ang aton nga pagbantay karon kay after sa sini nga programa, mapadulong kita dito sa may Zamora Melissa Gym kag check naton ang tagtaganay sang cash relief assistance sa mga PUJ drivers naton. Philippine Standard Time, alas 8:56 na sang aga. Wala ni kasang oras diri sa programa Iloilo Morning. Gani, thank you gid sa live viewers naton. Good morning lang da, Jen. Good morning kay Sir Mariano Pura Sererao nga Good nagpatamyaw morning. sa aton sini nga mga FB live viewers. Salamat gid sa inyo nga pag-upod diri sa aton nga programa. Sa kinaandan, kami ang inyo alagad Janelle Baclay, kag Emerald Sansugudo, kita ay kitaliwat was diri lang sa Iloilo Morning. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.